in Ephesians chapter 6 verse 2 sa English na lang, honor your father and mother, which is the first commandment with promise that may be well with you and you may live long on the earth. Diba sabi doon sa Ephesians? Sundin mo at igalang mo yung ama at ina sapagkat ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Giginhawa ka at lalawig ang buhay mo dito sa lupa. Ano ba ang sabi? Giginhawa ka at lalawig ang buhay dito sa lupa. Pansin ko ninyo, as per observation na rin ng mga Bible scholar, may mga tao na mga success sa buhay, naging milyonaryo pa eh. Maraming mga negosyo, hindi naman sila para simba. Hindi pumapasok ng simba, hindi maka-Diyos. Parang ordinaryo lang sa kanilang buhay. Pero magtataka ka, bakit tagumpay ang kanilang buhay? Bakit success? Kasi kung susuriin at uugatin, ang reason kung bakit, sapagkat sila ay nagbigay ng paggalang at respeto at pagsunod sa kanilang mga magulang. Mahal nila ang kanilang magulang. Pangako po ng Biblia yun. Hindi naman sinasabing ang pangako ito'y natutupad lang sa kanyang bayan. Yung prinsipyo ito ay natutupad kahit hindi Kristiyano ng isang tao, basta't nagawa niya yung prinsipyo ng Diyos. Kaya magugulat tayo. Bakit ganito ang buhay natin? Hindi maayos, hindi maluwag, hindi maginhawa. Teka. Mahal mo ba ang magulang? Yan ang tanong. Sinusunod mo ba sila? Nire-respeto mo ba sila? Sinisigawan mo ba sila? Pinapagalitan mo ba sila? Inuutusan mo ba sila? Inaalila mo ba sila? Teka. Sabi mo sa'yo katabi, teka. Baka napapabayaan natin ang ating mga magulang. Sabi po ng Proverbs 20:20, sabi ni Solomon, ito yung aabutin ng isang anak. Proverbs 20:20, sino mang sumumpa sa kanyang magulang, parang ilaw na walang ningas ang wakas ng kanyang buhay. Parang sinasabi, magiging masipahayo ang buhay ng anak na ito kapag hindi niya ginalang o nirespeto ang kanyang mga magulang. May susunod. Tingnan mo ngayon malabi. Sino mang sumumpa sa kanyang magulang, parang ilaw na walang ningas ang wakas ng kanyang buhay. Noong nakarang araw, minsan kasi kung wala akong magawa sa vlog, ang binubuksan ko, TV5. Ang napapanood ko palagi yung Facebook page. Nakakatawa ba kayo ng Facebook page? Minsan nakakainis, minsan naman nakakatawa. Minsan, meron ako napanood ko ng isang babae, kaya naman siya nagre-refer sa kanyang mga magulang, o sa kanyang buhay, o sa kanyang sarili, marami na apektuhan. Kung uugatin, ang pinagmulan niya ay yung pagiging rebelde sa kanya. Kaya, ang resulta, yung kanyang buhay hindi maayos, hindi maganda. Bakit? Hindi niya nagagawa yung sinasabi ng Biblia. Pero ako napunta sa mission eh. Galit na galit siya sa nanay niya. Galit na galit siya sa mga magulang niya. Sabi niya, sana, hindi na lang sila naging tatay at nanay. May mga panahon naman na, sana, ang naging tatay ko mayaman. Sana, ang naging nanay ko mayaman. Bakit sila ba naging nanay ko? Sabi ng Chinese Proverbs o yung kawikaan sa nabigay ng mga Injil, ang sabi ay ganito, ang pinaka malaking tungkulin ng tao o ng isang anak sa magulang ay ang pagbibigay galang. Pag nanood kayo ng mga pelikula Chinese, yung mga picture ng kanilang mga yumao, huwag mong gagawin. Huwag mong sasalin. Napakahalaga para sa kanila yun. Nagbibigay-bugay sila,
Nagbibigay galang sila saan? Sa mga yumakot ng mahal sa buhay. Ganun yung pag-respect nila, ganun yung paggalang nila. Kaya papansin mo, yung mga Chinese, success. Junk shop lang, pero yun, hindi na junk shop. Diba? Bakit? Kasi sabi ng Biblia, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Igalang mo, sundin mo, mahalin mo ang mga magulang. Giginhawa ka at dalawin mo yung buhay mo sa buhay. Eh tayo. Nay! Akala ko, alagaan mo yan ako, ha? Diba? Sinisigawan yung nanay, inaaway yung nanay, sinusumbatan yung nanay, sinusumbatan yung magulang. Kaya anong mangyayari? Imbis tayo pagpalain, magagalit ang Diyos sa akin sapagkat ang nanay natin, ang magulang natin, sinasaktan. Bakit po parang kayo? Sabihin mo sa iyong katabi, Happy Mother's Day. Okay. So yun ang pangalawa. Na ibibigay ba natin sa ating mga magulang ang paggalang o pagrespeto na higit pa ito sa card, higit pa sa flowers, higit pa sa tsokolate, higit pa sa regalo. Ang ibigay natin ay respeto, paggalang, at pagsunod. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya mo yan. Pero bago yan, habang tayo nakaupo, kasi apat lang naman ko, hakatiin ko lang sa dalawa. Kasi, meron po ako napanood na in-interview sa akin. 17 yung anak niya. Dami, no? 17 po. Sabi niya, ang nari na yan, kaya siguro siya in-interview kasi kagulat-gulat na, 17 ko yun, diba? Eh, tatlo nga lang na anak, pag sabay-sabay lumalaki, hindi maraan ko, ano gagawin mo, 17 pa. So, nung ini-interview, isa lang na nakakapag-aral, yung 16 hindi, kasi mahirap na tayo ng buhay. Nasa high school na yan tayo pangalan, magka-college. Ang sabi ng nanay, kung paano niya pinapalaki na aruga ng mga malaga. Alam niyo, sabi ng nanay, pantay-pantay po ang pag-aalaga ko sa kanila. Pantay-pantay ang pagtingin. Oo nga naman. 17 yun, tapos magkaroon na ka ng paborito. Diba? So, pantay-pantay. Siguro kung bibili yun ng pizza, ahatiin sa 17 ko. Sakto. Hindi pwede may sobra, hindi pwede may malaki, hindi pwede may maliit. Kailangan sakto. Para ano? Huwag magkaroon ng inggitan. Ang 5 anak ang 3 anak nagkakaingitan yung pa kayang 17. Kaya anong dapat gawin ng ina? Maging malingat sa paghahanap. Pero ang advantage po ng maraming anak, alam mo ano, na-share ko na po ito. Ang advantage po ng maraming anak nito, kung may 10 anak ka, at napag-aral mo lahat yan, pag yan sumweldo, pagdating ng katapusan, may 10 na bibigay sa iyo ng sobre. Yun ang advantage, di ba? Kahit magdamot pa yung 5, may 5 pang natitira. Eh kung iisa yung anak mo, pagdating ng sweldo, 1 sobre na. Eh kung nagdamot pa, pwede mo na. Yun ang advantage ng maraming anak. Kaya sabi ng nanay, pantay-pantay yung pagtingin. Kaya mga kapatid, sige na. Sabi ko nga doon sa aming compound namin, sa pamangkin ng sister wife ko, kasi nung mga anak, maganda pa yung anak. Sabi ko sa kanya, sige pa, gawa ko kayo, maganda pa eh. Maganda pa yung lumalabas, sige, gawa ko kayo. Pag medyo iba na yung surat, igil pa. Diba? Habang maganda pa, nilalabas ng bulmaan. Okay? Kanya ang malukuhan. Aawitan muna namin kayo. Awit na ni Edith na degree na. Version by system says lahat yun. Kaya,